At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Pasabog na gulantang ang maraming netizens matapos kumalat sa social media ang balitang umano'y sumumpa na bilang bagong Pangulo si Sara Duterte. Ayon sa mga kumakalat na post at video online, sinasabing may naganap na panunumpa na umano'y magmamarka ng malaking pagbabago sa liderato ng bansa dahilan upang mabilis itong mag-trending at pag-usapan ng publiko. Kasabay nito, nabanggit din sa mga espekulasyon ng pangalan ni Ferdinand Marcos Jr. na kasalukuyang nanunungkulan bilang Pangulo ng Pilipinas. May mga netizens na nagtatanong kung may katotohanan ba sa balitang bababa umano siya sa pwesto o kung may naganap bang hindi inaasahang pangyayari na magdudulot ng pagpapalit ng leader ng bansa. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang, sa tanggapan ng Vice Presidente o sa ibang ahensya ng pamahalaan na nagsasabing naganap na ang naturang panunumpa. Ayon sa ilang eksperto sa batas, malinaw sa konstitusyon ng Pilipinas ang proseso kung paano maaaring pumalit ang Vice Presidente bilang Pangulo at kinakailangan itong dumaan sa formal na proseso bago mangyari. Dahil dito, patuloy na pinapaalalahanan ng publiko na maging maingat sa pagbabahagi at paniniwala sa mga kumakalat na impormasyon sa internet. Hanggang walang opisyal na pahayag mula sa mga kinauukulan, nananatiling haka-haka pa lamang ang balitang si VP Sara ay sumumpa na bilang bagong Pangulo habang naghihintay ang taong bayan ng malinaw na paglilinaw mula sa pamahalaan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Never again. Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga pwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos. Okay. Maraming salamat po. Naku po, malinaw po yun ha. Isa pong nasa ibayo yun. Dito tayo, mga DDS. Sa kabila yun. Pero pag nagsalita siya, parang Sara Duterte na rin, ano? Diba parang kung magsalita siya, parang Sara Duterte na rin, ano? Ang ating DSWD Secretary, itong bagong Nakakahawa na po si Bangag, ano? Kung saan na siya umiikot, hindi na siya pinagkakaguluhan at pinandidirihan ka na ng taong bayan, Bangag. Mag-resign ka na, Brad. Asikasuhin mo na lang yung puwet mo. Asikasuhin mo na lang yung pagpupulburon. Ako nagpupulburon na, kaya lang, chocolate flavor. Ikaw, anong flavor na sa'yo? Bix? ating DSWD Secretary, itong Hindi na po niya alam kung anong ibabalita niya sa taong bayan. Si Bongbong Marcos naging vlogger na lang. Kung ano-anong katarantaduhan na lang yung binabalita mo na hindi naman pakikinabangan. Ang gawin mo, Bongbong, ibalik nyo lahat ng ninakaw ninyo, ibalik nyo sa taong bayan, ibalik nyo sa gobyerno, lahat ng ginto, lahat ng perang ninakaw ninyo, ibang mga ating DSWD Secretary, itong repacking center. Pero makita ninyo, puro makina na, dati kinakamayan. Tarantado talaga ng putang ina to. Utal-utal ka na naman. KPID, ganyan na yan. Alam mo, wala ka ba yung pagmamalaki na yung gawa mo talaga? KPID, ganyan na yan. Putang ina mo, wala ka talagang kaalam-alam sa nangyari sa mundo. Pagmamalaki mo yan, di naman iyo yan. Ano akala mo sa mga Pilipino, tanga? Wala bang YouTube? Hindi ba namin makikita nung paano ni PID, ganyan na yan, ulul. Putang ina, nakakainit ka ng ulo eh. May nalalaman ka pa na dapat ang susunod na presidente yung merong alam sa ekonomiya. Putang ina mo, kaya pala nagkagano ng Pilipinas? Dahil wala kang alam sa ekonomiya. Bagsak na bagsak ang Pilipinas. Sasabihin mo pa, someone who can create job. Tang ina mo, sa'yo talaga nanggaling? From someone na hindi naman nagtatrabaho. Tapos sabi mo, create job. Ikaw nga hindi ka nagtatrabaho. You have the nerve na sabihin na someone who can create job. Anong ginagawa mo? Putang ina mo, may nalalaman ka pang productivity, kinemirot, yung kailangan yung babangon ng Pilipinas, leche. Yung simpleng-simpleng makinang yan, hindi mo alam.
No, paano ni PRID nandyan yan, gago? paano niya pagkakatiwalaan itong bangag na to? Wala talaga ito alam sa nangyari sa Pilipinas. Again, ulitin ko ha, yung kay OJC, yung sinabi mo na walang baril, hindi armado, yung mga pulis na pumasok sa kay OJC Leche, ikaw lang ang nagsabi niyan. Kami nga na sa ibang bansa, kami alam namin meron eh. Napanood namin sa YouTube. Sa balita, putang ina, ikaw wala kang alam. Ano ba talagang ginagawa mo araw-araw? Anong ginagawa mo araw-araw? Bakit hindi ka Bulburon. aware sa nangyayari sa Pilipinas? Ulol na to, may nalalaman ka pang... Dati kinakamay lang yan, ngayon minamaki na tarantado. Kay PRID ganyan na yan. Putang inan to. Ulol talagang hayop na to. Kausapin na po natin ngayon. Okay. Walang yaka, Bongbong Marcos. Wala na lang ginawa ang buong Pilipinas kundi murahin ka. Paggising nila, putangin ng bongbong na to ang mahal ng bigas. Paggising nila, putangin ng bongbong na to ang mahal ng gasolina. Paggising nila, putangin ng bongbong na to ang daming drug addict. Ha? Paggising nila, putangin ng bongbong na to hindi na tumino. Puro na lang nakawan. Matatapos na ang kanyang termino, wala pang nagagawa. Paglabas niya sa bahay, no, kita niya yung par niya, putangin na pare, tingnan mo si Bongbong, putangin na niya. Siya pala yung mastermind sa nakawan. Alam mo, Bongbong, wala nang ginawa ang buong Pilipinas paggising nila sa umaga, kundi murahin ka. Gusto mo pa bang minumura ka ng taong bayan araw-araw? Ng 100 million na Pilipino? Paggising nila? Mag-comment nga po sa comment section na kung sino dito sa ating mga ka-reaction na paggising pa lang nila sa umaga, minumura na si Bongbong Marcos. Pakimura nga po siya sa comment section kung minumura nyo talaga. Sa buong Pilipinas, minumura ka na, Bongbong. Mag-resign ka na, Brad. Magbalot-balot ka na. Wala nang pupunta ng bayan natin sa pagkapangulo mo. Ang tingin sa'yo ng taong bayan, Bongbong, gago, adik, bangag, wala, magnanakaw. Naku po. Pag nakita ka pa lang nila, nakakakita na sila ng magnanakaw eh. Kausapin na po natin ngayon. Sige, okay. Former Ito na. Congressman Mike Defensor. Sir, magandang umaga po. Yes, good morning, the DJ Tacha, and of course kay Boss Ted. Magandang umaga po sa inyo lahat. Oh, magandang umaga po. Thank you for being on the show. Sir, nakausap po namin si Attorney Baligod at sinasabi po niya dun sa naging panayam namin na bago po nangyari yung press conference, natanong ko po kasi siya kung meron po ba siyang mga nakausap, no, bago nga po yung naging pagharap nila. Ang sabi niya nga po ay isa po kayo sa nakausap niya bago po yung press con. Can you walk us through, sir, ano po talaga ang naging role ninyo dito po sa expose na ito nitong mga 18 Marines? Alam po, DJ Chacha, matapos yung paglabas ni Sergeant Cotesa, maraming mga pakikipag-usap sa mga retired officers, maraming pakikipag-usap sa mga taong masasabi natin may kaugnayan sa isyong ito. And ako naman, syempre, nasa interest ko rin na una, malaman kung alam nila kung nasaan si Sergeant Cotesa. At pangalawa, malaman o mabigyan pa ng substansya yung mga binabanggit niya. And nagulat na nga ako na nitong kailan nakausap ko nga si Attorney Levi Baligod, may kasama rin niya ng mga sundalo na mga tumutulong sa malaman at para matulungan, no, at mailabas itong mga isyong to. At nabanggit niya na nga sa akin kung ano ang hangarin, kung ano yung mga sinasabi, kung ano yung direksyon nitong mga, hindi lang 18 yan, DJ, no? And Boss Ted, hindi lang 18 yan, na mga sundalong ito, na siguro ang bottom line, nare-recall ko na matimbang sa, na narinig ko kasi sa kanila is, kung tayo nga namamatay para sa bansa, handa tayong ialay ang buhay natin, ito pa, nakita na natin yung issue talaga. Ito na yung kalaban, yung korupsyon na nangyari sa bansa na napipinsalang karamihan. So mula doon, hindi ko nakausap yung mga sundalo. Wala akong direct na pakipag-ugnayan sa kanila. Kung hindi kay Attorney Levy lamang. At na-monitor ko at nag-usap kami ni Attorney Levy kung ano yung mga nangyayari. And syempre, katulad ng aking nabanggit, tumutulong naman ako sa kung ano man ang pwede ko maitulong sa mga grupong ito. So, kailan po kayo unang nag-usap ni Attorney Levy ukol dito? At ano po, aside from legal help, kayo po ba'y nagbibigay ng financial help din dito po sa ating 18 Marines, maging kina Attorney Levy? Nag-usap kami ni Attorney Levy. Marami kami makausap nung hindi naman nakaraang taon, siguro early January. May mga kausap na retired generals na nakakausap sila
may mga kausap na colonel, si Attorney Levy, isa rin niya na nakakausap natin, may iba pa rin mga abogado. And kung ano yung mga tulong ko, kung ano yung mga pangangailangan, kung ano yung pwede namin kailangan maitulong para sa kanila. For example, DJ, no, binabanggit pa nga, natatawa ako, sinasabi may sasakyan, kilala namin kung sino may-ari. Huwag niyo na akong kilalanin, tanungin niyo lang ako, sasabihin kong tumutulong ako, kailangan nila ng transportasyon. So ito, DJ, yung mga ilang pagtulong natin sa kanila. And you're open to that na aside from the car, kayo po financially tumutulong talaga kasi naniniwala kayo sa pinaglalaban itong 18 Marines na ito. Yes, DJ. Siyempre, itong mga sundalo, may mga kailangan tulungan ayusin ang seguridad ng pamilya. Kailangan tulungan sa kanilang pang-araw-araw, yung kanilang seguridad. Siyempre, sa ngayon, alam nila na kailangan nila magsama-sama dahil yung nangyari kay Sergeant Cutesa na dinampot, no, o illegally detained. So itong mga to, may paninindigan na laban sila kung sakaling ganito ang gagawin sa kanila. So kailangan mo silang alalayan tungkol dito. At marami pang iba. Siguro hindi ko na i-detalya kung ano yung mga preparasyon na ginagawa nila, pero ina-assure ko na hindi basta-basta yung paghahanda ng ginagawa ng bawat individual at yung mga tumutulong sa kanila. Oo, sabi niyo po kanina, una kayo nag-usap early January, so nagsimula po ang tulong niyo para dito kani Attorney Baligod at sa mga 18 Marines nitong January. Sir, may mga nagtatanong, bukod po sa naniniwala kayo sa pinaglalaban nila, ano daw po ang totoong motibo niyo talaga dito sa pagtulong sa kanila? Alam mo, DJ, tingin ko bawat Pilipino motibo malaman yung katotohanan. Si Sergeant Cutesa na lumabas siya sa gitna ng flood control, sinabi niya na nagdadala kami ng pera at hindi ho namin na-realize na pera pala tong dinadala namin ay galing sa flood control. Natatanong ako, sabi, saan ba galing yung perang to? At ito ba'y konektado sa flood control? Konektado ba ito sa sinasabing customs? May kung ano nung tanong, ano? Ang sabi ko, siguro yun nga dapat nating alamin kasi ang sinasabi ng mga tao, nagdi-deliver kami ng pera, meron kaming partisipasyon sa ICC, may partisipasyon kami doon sa Quadcom na grupo nung panahon na yon. Yung bahay na pinagbibigyan ng pera sa bahay yun yung townhouse na sinasabi ay townhouse ni Speaker Martin Romualdez. 100 beses kami nag-deliver ng pera sa Aguado at maging sa Forbes. So, importante malaman ng lahat ng Pilipino yan dahil ito yung perang sinasabi natin, ito yung pinag-usapan natin. Saan ba ito galing? Yan ang dapat nating imbestigan at dapat palalimin. Ang hirap nung sinasabi ng iba na patunayan mo na nila, hindi naman sangkot sa sindikato itong mga sundalo. Wala silang alam doon sa ginawang budget, wala silang alam sa ginawang bidding, sa release ng pondo, ano ba yung kontrata, kung ito ba'y ghost project. Pero sila ay isang malaking dugtong doon sa kabuuang usapin ng sindikato ng katiwalian ng korupsyon dito sa bansa dahil sila personal knowledge. Pera na galing kay Saldico, dinideliver kay Martin Romualdez, dinideliver kay Pangulong Bongbong Marcos, dinideliver sa mga kongresista at sa mga senador at maging sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So malinaw ang grupong to, hindi kumita, wala silang interest dito na nagkapera sila pero kasama sila doon sa pagdudugtong-dugtong at pagkabit-kabit ng korupsyon na nangyari sa ating bansa. Oo. So sa madaling salita po, Sir Mike, ito pong ginagawa ninyo, hindi to politically motivated kahit pa po kayo ay kilala na Duterte ally. Una, hindi ako kilala ng Duterte ally kasi DJ, yun nga nagtataka ako dahil ang katunayan, naalala ninyo nung nasa kongreso kami, tinanggal pa nga ako ni Speaker Lord Velasco doon sa Committee on Public Accounts na ako'y tagapangulo at that time. And wala, yun lang naman participation ko sa Congress. I was a chairman of the Committee on Public Accounts. Kaya lang hindi natin maalis kasi sa usapin ay yung pag nagkaroon ng constitutional succession, talagang si VP Sara ang papalit. Dahil yan ang nakalagay at nakasaad sa ating saligang batas. Ang kailangan ma-realize ng tao o mailinaw nila sa isip nila kung tanggap ba nila yung nangyaring korupsyon sa ating bansa, tanggap ba nila yung nangyaring nakawan, tanggap ba nila yung PhilHealth kinuha ng pera, tanggap ba nila na mayroong ghost flood control projects, tanggap ba nila na yung Metro Manila Subway hindi na matutuloy dahil nga sa korupsyon na nangyari sa ating bansa. Ngayon, kung tanggap nila ito, wala sila. Pero kung hindi nila tanggap at talaga naniniwala sila ang liderato ng ating bansa ay dapat ayusin at tanggalin,
Ang saligang batas na nagsasabi, ang pangalawang pangulo ang dapat maging tagapangulo ng ating bansa. Yan lang naman yung nangyari ngayon, kaya naging politika. But actually, the point is, kung handa tayo or kung gusto natin yung nangyari sa ating bansa, tumahimik tayo. Pero kung ayaw natin at galit tayo sa nakawan, ay magsalita tayo. Ikaw ba, Sir Mike naman, ay pabor na ma-impeach si VP Sara dahil sa mga aligasyon laban sa kanya? Ako, Boss Ted, ang aking pananaw tungkol dyan, nung una lang ginawa yung impeachment ng 125 million pesos, alam ko na noon na ang budget ng Pangulo ay 4.5 billion pesos a year sa confidential and intelligence funds. Kaya nagtataka ako, yung 4.5 billion divided by 365, that's what 12 million pesos a day. Na para bang inimbestigahan nyo to, dinidiinan nyo to, at nasa COA pa. Hindi pa to hindi pa to conviction o wala pa tong sinasabing merong kaso ng graft and corruption. Iniipit na nila. Kaya ako, para sa akin, masyadong imbalance. Hindi tama yung impeachment. Yun lang delivery ng pera sa mga congressmen. Bilyon-bilyon mali-maleta. Bakit naman itong 125 na nasa COA pa ang kanilang i-impeach? Alright, sige. So, kumbaga, sa pagkaklaro, hindi ka pabor na maalis sa pwesto si VP Sara. Yan po yan, straightforward. Ano po? Yan ang inyong sagot Yes. sa katanungan. Yes, Captain. Opo. Ngayon kasi sinasabi na ito ay distab itong paglantad ng mga sundalong ito, and then yung timing, ICC, impeachment, and then agad kine-question nga yung mga nasa likod nito. Ang sabi nga dito, no, yung bang napakinggan mismo si Yusek Claire kahapon doon sa kanyang sinasabi na kapag daw yung pong operator, na ito ang kumikilo, something fishy. Diretsuhin na po natin. Ikaw tinutumbok dito Ang sabi nga Ador Mawanay 2.0 ka daw po, Sir Mike. Ano po yung reaction doon? Naputol? Nawala si Alas 9:43 na po ang ating pong oras ngayon. Ito, diretsahan na lang po ito para ho tayo kumbaga mapabilis sa ating pong panayam kasi nga meron pa ho tayo importante po na bahagi po ng ating pong programa this morning so we can end the program in a very good note. Alright, so Sir Mike, ang sinasabi po, na-renew ho pa si Yusek Claire, sabi ho kahapon, Ador Mawanay 2.0. Hindi na ho natin pa itatago itong mga isyong ito sa pagsasabi po na kayo tinutumbok dito kapag daw po kayo ay nasa likod, something is fishy. Una sa lahat, Boss Ted, yung Ador Mawanay, mali sila dyan, yung pag-spin nila. Kasi ang naalala mo, Boss Ted, ang na-involve ako na issue, yung Udong Mahusay. Yung kay Ador Mawanay, yan yung, nung binasa ko nga yan, tinanong ko, ano ba yung Ador Mawanay kay General Vic Corpus na issue yan? I was never involved. I was never mentioned. Udong Mahusay yan, kung nare-recall mo, Boss Ted, yung tao na aid ni First Gentleman na kinilap. Anyway, that's another issue. Pero ang point ko dito, Boss Ted, sana ang dapat sigurong sagutin yung substantial ng issue. Totoo bang nag-deliver yung mga sundalong to doon sa Ilocos, doon sa Aguado? Kung ito'y kung sinasabi lang hindi, patawag nila, patunayan natin. Kasi handa yung mga sundalong umarap sa lahat ng senador, kongresista, pati nga kay Congresswoman Laila Dilim, dahil natanong ko, ano ba yung circumstansya doon? Wala daw problema, harap sila doon, sasabihin nila kung ano yung pangyayari doon. So, itong mga bagay na to, Boss Ted, sinasabi nila na ito ba'y politika? Hindi Nagsasabi ng totoo itong mga sundalo, ito ang mga hindi kumita at anytime, maging korte o isang public hearing. Ang sabi pala nila, Boss Ted, dagdag ko lang, bakit sabi ko parang yung iba ay wala doon sa listahan? Kasi hindi ko nila kilala lahat. Pero sabi nila, pag nakita namin yan sa Kongreso, of course, sa Senado, kilala mo naman nila lahat, maituturo nila kung sino pa yung mga kumukuha. Kasi pala, Boss Ted, ang nangyari, pag pinatawag ni Speaker Martin Romualdez doon sa town home sa Forbes, ang tagal dala ng pera sila. So every time na may darating, inaabot nila yung envelope kay Speaker Martin, tapos iaabot, makikita nila lumalabas yung congresswoman o yung congressman. So anytime, patawag nila itong mga to, magsasalita to at malinaw ang mga sasabihin, walang politika, walang mali siya. Alright, sige. So sa ngayon, maliban sa iyo, Mike, are you at liberty para mailantad na natin to? Kung wala talaga kayong tinatago and ang inyong katwiran lamang dito is because you believe in the cause, no? Quote unquote. Sino pang tumutulong dito sa kanila?
Kasi, Boss Ted, yung mga ibang tao, hindi ko pwedeng sabihin dahil una, pribado, pangalawa yung mga iba, sundalo. Retiradong sundalo. Yung active, hindi ko ho talaga hinarap. So, para ho sa akin, mas magandang itago na lang po sila. Siguro si Attorney Levy would be at liberty at some point na magsalita kung sino itong mga taong to. Pero talaga po may mga tumutulong at marami pa hong gustong tumulong. As we are talking now, dahil lumabas na ng opisyal, nais lang sumuporta sa mga taong to. Alright, sige. So, Sir Mike, salamat sa inyong panahon at muli kaming tatawag kung kinakailangan. After all, ano po, yung iba ho dito ng mga may duda at pumapanig sa kung saan man pong banda. Naku mga kareaksyon, pare yatang bilang na talaga ang araw ng administrasyon ito mga kareaksyon. Ito, hindi ko po sinabi ito ha, galing po ito sa isang malupit na abogado. At ipapakilala ko po sa inyo mga kareaksyon na baka hindi pa ninyo nakikilala ang isang abogado na to na nagsabing bilang na po ang araw. Ha? Bilang na po ang araw ni Bangag dito sa, in general, ang administrasyon ito po. Basahin po natin mga kareaksyon ha. Ito po, naku po, ito ha. Bilang na ang araw ng administrasyon ito. Affidavit, joint affidavit, mabigat yon. Marami itong sinasabi tungkol sa pamahalaan, pati na sa mga kasabot nila. Masyadong detalyado para sabihing hindi totoo. May mga larawan sila, may mga pangalan, may mga plate number, kumpleto, pati yung mga picture ng mga ICC investigator, kuha lahat. Naku po. Yan po mga kareaksyon, ako. Yan ang sinasabi natin. Naku po, yan o. Naku mga kareaksyon. Ito mga kareaksyon. Yan. Witness ni Trillanes, si Bicoy. At saka si Madriaga. Witness ni Ping, nakatakip na mata ng babae. Diba? Hindi ko naman, imposibleng, ano daw to maganda daw yung karakas nitong babae na to, yung kanyang pangangatawan, sexy daw, pang TikTok. Pero, dahil si Ping ang nagdala dito sa witness, for sure, hindi niya babae yan. Iba yung gusto ni Ping, hindi babae. Kung hindi yung alam nyo na. Ito naman mga kareaksyon, mga witness ni Attorney Baligod. Naku po, mga Marines sa mga witness niya. Yan po ang pagkakaiba ng witness ng isang nagko-cover up tsaka witness ng isang nag-i-expose. Ping! Ano na nangyayari, Ping? Ping! Ano na nangyayari? We're beginning the year in a rather turbulent manner. Yun. And do you predict more turbulence? Yes, the early declaration of the Vice President will certainly create the turbulence you are referring to. And the situation of our economy aggravates the kind of political turbulence that we will be facing with. You know, Attorney Kaufman said that the prosecution's presentation was as worthless as the devalued peso. That was a political dig, right? Yes. His opening remarks from day one has really been zeroing into Filipino psyche and Filipino culture. I am surprised that he is very conversant of how Filipinos react and behave. Okay, well, some pundits might say, Malu, no, that Attorney Kaufman's also speaking to Filipinos because of course 2026 is shaping up to be a very turbulent year for politics. But of course, we already know that VP Sara made an early announcement that she will run in 2028. We just also read a report that the NUP said or that they will not all be supporting the impeachment. Medyo magulo sila right now. Malabo sila. Malabo. Yun nga eh. But says, I wanted to point... They're trying to parse how their position. Pero parang right now namamangka sa dalawang ilog. Parang ganun. But because Malu also wrote an editorial the other day and she said fragmentation will favor Vice President Duterte, whereas coalition will make her more vulnerable. What